Hello mga tol. Whew. Kanina pa akong 9 o'clock dito. I mean siguro 8:30. Nilinis ko tong isang pond natin kasi ang dami ng ang dami ng ammonia. Unlike tong dalawa na to na kahit kulay green, ayun, very healthy. Yun nga tinest ko yung dalawang ito. Okay naman yung ammonia niya. Ayan. Okay naman siya. While itong nilinis ko ay talagang nasa 1 pataas na yun eh. Papunta na ng 2 actually. Siguro konting-konti na lang 2. Dapat at least 0.5 yung kaya ng crayfish. 0.6 pataas. Medyo hirap na yung mga yan. At ito yung mga survivors. Daming namatay na. Mga 50. Check natin, bibilangin ko muna kung ilan yung mga namatay natin. At ito, kahit kulay green to, very healthy. Ito nga, ina-expect ko, dahil mabula, ina-expect ko puno na ng ammonia pero healthy siya. At ito yung mga survivors natin. Ito, papakita ko sa. Ayan o, titingnan natin. Ayan yung isa o, grabe o. Ang lakas lumaki nun o. Tapos may mga nagkulay orange na. Ayan o, putik talaga o. Tansya ko, kaya naging kaya nagkaroon na ng ammonia dahil sa nahulog na ibon dito. May nakita kasi akong patay na ibon eh. Yun, nagsimulang magka-ammonia. At kahit ilang test na ako at bumili na ako ng Amolac, wala pa rin eh. So probably ganun yung nangyari. At mahalaga talaga meron tayong pang test. Ayun, yung mga test kit natin para alam natin yung water natin is okay pa ba or hindi na. Itong mga to ayusin ko na, maglilinis ako. Minsan, pagka nililinis ko, doon nanghihina yung mga crayfish natin eh. Buti pa pagka matagal na yung tubig. Tagal ko nang hindi nag-change water sa ibang yan. Pero nagsusurvive, nangingitlog at ayos na ayos. Ayan yung mga may itlog pa natin. Ayan, very successful naman lagi. Ngayon, titignan ko kung ilan yung magsusurvive dito. Malalakas naman yung iba eh. Okay? Magkakapatid yung mga, pero tingnan nyo yung isa. Tingnan nyo yung laki niya. Yung mga survivor dito ay kukunin natin. Ayun pa yung ng ibon, no? May namatay na ibon kasi dyan eh. Yung mga mahihina siguro isolate ko muna. Tapos yung mga malalaki na malalakas ihiwalay ko na. Mukhang magsusurvive pa naman yung iba eh. Yan. Tapos yung malaki na to siguro ilalagay ko na dun sa isang pond natin. Okay, check muna natin kung sino yung mga mahihina. Ngayon, sundo mode naman tayo sa mga bata. Naka-stop naman. Don't worry, baka mabash tayo dahil nagda-drive tayo tapos nag-video. Ayun, naka-stop. Sundo lang natin sila tapos tuloy natin ang ginagawa natin which hindi na tapos na tayo sa crayfish. Trading naman, forex naman mga tol. Kung ano pa, hindi ko alam kung anong gagawin ko susunod eh. Hindi pa tayo masyadong organized sa buhay natin. At yan na. Okay, stop ko muna to. 8 o'clock na ng gabi. Nandito na tayo sa bahay. Kanina pa kami nakauwi ng mga bata pero medyo nag-chill lang ako. At ngayon nandito tayo. Yan o. Naman Forex. Hindi ako malupit sa technical analysis kasi yung mga malulupit sa mga TA at saka malulupit sa mga Forex di na pinapakita yung mga ganyan. Usually pag nagpapakita ng mga ganito sa Facebook or either baguhan, yung mga malulupit talaga di na nagpapakita ng mga ganyan. Medyo na-overwhelm lang na pinasukan na yung Forex, no? Pero ako matagal na ako sa crypto naman yung sa akin. At lumuluha yung mata ko, ewan ko. Nagtutubig. Siguro matatalo tayo ngayon kaya nag-predict yung mata natin. At NFT din, Wild Forest. At hindi pa nalilinis tong itong table ko, hindi ko mapakita ng maayos. Ayun, nagte-trade tayo ngayon ng gold. Medyo pahirapan. Ang hirap i-predict ng market kasi yung volatility ng gold is grabe mga tol. Okay, minsan hindi na gumagana yung
mga analysis at saka mga signal na nakukuha natin eh. Nakuuna talaga yung mga SL. Okay, see you sa susunod nating video mga tol. Wala na akong maisip eh.